Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa araw na ito ng Martes. Masaya po ba ang lahat? Siyempre, kasi hindi naman tao ang nag-akay sa atin para makarating tayo rito. Hindi po ba? Ang Diyos po ang nag-akay sa atin. Kaya yung iba po, masasabi nila sa kanilang sarili, pasensya na po, ako po kasi ang #1 distraction sa akin, ingay. Kaya hanggang hindi po kayo nakaka-settle down, hindi po tayo magsisimula. Observe po natin ang complete silence sa ating banal na lugar. Napakasimple po ng requirement sa dambanang ito, katahimikan. Kaya po, nawa po, once po tayo ay nakapasok na, tupdin na po natin ang ganap na katahimikan sapagkat hindi po natin maririnig ang tinig ng Panginoon habang tayo ay may kaguluhan. Amen po ba yon? Sana po'y walang masasaktan. Yun lang po kasi ang simpleng requirement ni God sa dambanang ito, ganap na katahimikan. Okay po? Bilang facilitator po sa araw na to, hingi po ako sa inyo ng pahintulot kung ba't ako nakapangyapak, medyo nirarayuma na po yung aking mga binti at balakang. Magsasurvey lang po ako. Katulad po ng sinabi ko kanina, udyok po ng Panginoon. Ang pag-uudyok po ay galing sa ating Panginoon, kaya kayo nandirito. Ang iba po sa atin, umaga pa lang, abala na ang isip sa pagagayak para makarating sa lugar na ito. Yung iba naman po, may pag-aatubili, subalit mayroong nadarama na parang itinutulak na makarating sa banal na lugar na ito. Yun po ay naranasan ko na sa dati ng bago-bago pa lang ako dito, kaya gusto ko pong ipahayag sa inyo yung damdaming naramdaman ko. Na umaga pa lang, para na po akong hinahatak papunta sa lugar na to. At nung mga panahon po na yun na inihahayo pa, ito po'y naipahayag ko na, pag po alam ko na ibababa na yung imahe ng Divine Mercy at ng Mahal na Ina na inihahayo sa iba't ibang lugar, nagkakasala po ako sa Diyos sapagkat 3:00 pa lang tumatakas na ako sa aking trabaho para hanapin ko yung lugar kung saan nakahayo ang imahe ng ating Divine Mercy at ng Mahal na Ina. Yun po yung isa sa mga dahilan kung ba't po ako nag-resign kasi mahirap pong maglingkod sa dalawa. Amen po ba yun? Paano po ako makapaglilingkod ng tapat sa Panginoon kung nanloloko naman ako ng kapwa ko na wala pang 5:00, tumatakas na ako para hanapin ko lang kung nasaan ang ating imahe ng ating Panginoon. Yun po yung isa sa mga dahilan kung ba't po nagdesisyon na akong mag-resign. Mahirap po talagang maglingkod sa dalawa. Sabi nga po sa banal na kasulatan, you cannot serve two masters at a time. Amen po ba yon? Magsasurvey lang po ako. Sino po ang 12 taonang tagasunod ng gawaing ito? 12 years na tagasunod. Huwag po kayong matakot na magtaas ng kamay. Baka hindi po kayo magtaas kasi akala nyo tatawagin ko kayong magbahagi dito. 12 years na pong tagasunod ng Kapatirang Divine Mercy. Meron po tayong mga alagadon. Palakpakan po natin sila. Ayun pa si Caps sa likod. Sino naman po ang tagasunod na 10 hanggang 11 taon? Tagasunod na rito from 10 to 11 years. Meron pong isang nagtataas doon. Congratulations po. So, 10 taon pa lang yung gawaing ito, nandirito na kayo. Sa makatuwid, 1 dekada na kayo sa gawaing ito. Sino naman po yung tagasunod na from 5 to 10 years? Nandito na, ayun na, meron po doon, ano? Ayun, meron pa po doon, 5 to 10 years, ano? Ayan po, sila kapatid. Ako po kasama doon, kasi 7 taon ko na po dito. Sino naman yung tagasunod na from year 1 hanggang year 4? 4 na taon na nagpupunta dito. Ayan, si kapatid na Lando, karamihan po sa mga alagad, nakataas ang kamay. So, it's been long years na po, ano? Na tayo ay nagiging tagasunod. Sino naman po yung wala pang 1 year dito? 1 year.
Ayan, meron pong isa. Ayan. Sino naman po yung 6 months and below? Tagasunod dito, 6 na buwan pa lang, pababa. Sino naman yung 1 linggo pa lang? Ayan. Sino yung 2 linggo? Ayan, may mga nagtataas ng kamay. So dumating po tayo sa dambanang ito sa iba't ibang panahon. Ayon sa panawagan ng ating Panginoon. Panginoon, ang tumawag sa inyo na kayo makarating dito. Kaya't magpasalamat po kayo't magpuri sa Ama. Ano man ang naging dahilan, pagpasalamatan mo siya. Nakarating ka ba rito dahil sa karamdaman mo? Huwag kang malumbay. Magpuri ka sa Ama sapagkat iyan ang naging kaparaanan niya upang ikaw ay maakay sa banal na lugar na ito. Ano man ang kadahilanan, karamdaman man, problema man, o ano pa man, ituring po nating iyon ay isang pagpapala na mula sa Ama. Sapagkat kung hindi naganap sa buhay natin yon, nandito ba kayo? Wala po. Kaya kayo nandito dahil may mga karamdaman kayong pinagdaanan, may mga problema kayong pinagdaanan. Kaya congratulations po sa mga tumalima sa panawagan. Sabi nga po, minsan lamang siyang mananawag sa inyo. Kaya nawa po ang unang pagkakataon na tawagin kayo ng Ama, nawa po ay hindi siya mabigo. Okay po? Bakit ko po itinanong yan? Sapagkat sa pagkakataong ito po ang gusto kong pagnilayan ninyo. Sa bilang ng linggo, buwan, taon, nasaan ka na ngayon sa larangan ng iyong pananampalataya? O sa buhay espiritual, nasaan ka na ngayon? After all the weeks, the months, and the years na ikaw ay nandirito, ano na ang nangyari sa iyo? Nasaan na ang spiritual life mo? Nasaan na ang buhay mo ngayon sa larangan ng ating pananampalataya at pagkilala sa ating Panginoon? Kaya mga kapatid, mag-ukol po tayo ng ilang minutong pananahimik upang magbalik tanaw po tayo sa ating buhay, mag-flashback po tayo, at from the time on na nandito kayo sa dambana, nasaan na nga ba ako? Nagtagumpay ba si God sa pag-aakay sa akin? O nabigo ba siya sa pagkatok niya upang ako ay kanyang akayin? Ilang minutong katahimikan upang pagnilayan ang mga katanungan na sa inyo ay ibinigay. Sa sandaling kayo ay tawagin ko, hindi lamang po ang mga tao sa harapan ninyo ang makikinig sa pahayag ninyo, kundi kapiling po natin ang ating Panginoon, handang makinig ng inyong paglalahad. Sapagkat ang Panginoon ay buhay sa dambanang ito, panaligan po natin na sa oras na ito, siya ay nakatayo sa ating harapan, tinititigan ang bawat isa sa atin, dinadama ang ating puso't kalooban, at habang tayo nagpapahayag, siya ay matamang nakikinig sa atin. Naniniwala po kami, aming dakilang Ama, na ang bawat isa na pipiliin mo na tumayo sa harapang ito ay papatnubayan ng iyong banal na Espiritu. Nagtitiwala po kami na kayo ay mangungusap sa katahimikan. Kaya pagtindig pa lamang sa harapan ng anak mong ito, hiniling na sa bawat anak na tinawagan mo na magkaroon ng sandaling katahimikan, sapagkat batid namin na sa katahimikang ito ay maririnig namin ang malamyos na tinig mo. Mga kapatid, bilang panimula po, huwag po kayong matatakot pag kayo tinawag. 100% manalig po kayo, gabay ng banal na Espiritu ay sa inyo. Kaya sa pagkakataon pong ito,
udyok po sa aking puso't kaisipan na tawagin ko ang kapatid kong Caps na si Caps Steve. Sulit po ba yon? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Caps Steve. Okay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa ating kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya sa Diyos. Nawa po sana sa araw na ito ay pare-pareho maligaya ang ating puso. Lalong-lalo na po sa binigay na biyaya sa atin sa umagang ito, na tayo ay pare-parehong nagkasama-sama, tinawag tayo ng Ama upang tayo magkita-kita, hindi man po tayo magkakaano-ano. Talagang napakabuti ng Panginoon Diyos sa ating lahat. Ako po, ang maibabahagi ko po sa aking buhay, kung bakit po ako nakarating dito, ay binigyan po ako ng mabigat na karamdaman ng ating Diyos. Sapagkat ako po ay natutuwa, sapagkat ako, kung hindi niya ako binigyan ng karamdaman, baka nasa ibang kandungan na po ako. Bagamat po't malayo ang aking asawa, siyempre po, ako po isang lalaki at ako po isang driver pa. Kaya alam ko na marami akong babaeng na sa kabilang ibang lugar ay kapiling ko. Ngunit, nang binago ako ng Diyos, niwala ko pong lahat iyan. Ako po ay naglingkod dito bilang naging isang Caps noong 2004. Kaya po ako ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ako ay binigyan niya ng karamdaman. Lalong-lalo na po ang aking asawa na siya nasa malayong lugar ay ginagabayan po siya ng ating Panginoon. Sa aking pong mga anak, noon po kasi hindi ko po alam, sa sobrang kabaitan ko, hindi ko na po pala alam, sila nasa landas ng kadiliman. Ngunit ngayon po, ako po ay tuwan-tuwa sapagkat ang aking mga anak ay nakapiling kong lahat sa piling ng Ama. Kaya po ako nagpapasalamat sa Panginoon na walang hanggang papasalamat sapagkat ang buhay ko ay Kanyang binago sa pamamagitan ng panawagan sa akin ng Ama. Kung hindi po ako napunta rito, siguro po iwahiwalay na po kami magpamilya. Sapagkat ako po ay iba na po ang aking tinatahak na landas. Ngunit talagang napakabait ng Panginoon sapagkat ang karamdaman ko ay hindi na po kayang humarap sa tao. Ako po ang naging karamdaman ko, ang buong katawan ko po na yan. Hindi po kayo maniniwala, para po akong isang akasya na hukay-hukay po ang mukha ko. Hindi po ako nakakaharap dito, doon lang po ako sa labas. Pero nagpupunta po ako dito, nakakulubong lang po ang aking mata. Mata lang po ang nakalito ko, nagmamaneho po ako matang. Ngunit sa kabutihan ng Ama, eto po ako ngayon, na Kanyang pinagaling. Kaya po ako ay walang hanggang papasalamat sa Panginoon, bagamat ako po ay binigyan ng karamdaman. Si Mother, ayan po si Mother nandiyan. Ako po ay pinuntahan sa aking tahanan. Ang sabi po sa akin, anak, lumabang ka. Sirang-sira na po kasi ang aking kalooban noon kung bakit ako nagkaganito. Sabi ko, kakinis-kinis ng aking balat. Bakit ako ganito ang itsura ko? Lahat po ng aking salamin, binalibag ko pong lahat. Kasi po ayoko nakikita ang aking itsura. Kasi po nga, napakapangit ko. Ang sabi nga po ng aking mga anak, tatay, zombie ka ba? Ang sabi ko, anak, huwag kayong mag-alala. Maraming nananalangin sa akin para gumaling. Lalong-lalo na ang mga alagad at lalong-lalo na ang ating minamahal na Apo Kunching na nagmahal sa akin, si Mama Mary, ang nagbanyo sa akin ng mahigit 1 taon. Mantakin po ninyo, mahigit po ako 1 taong nagbanyos.
Sa dami po ng tubig na dumaloy sa aking katawan, ibinigay ng Ama ang aking kagalingan. Hindi po ba napakabuti ng Ama? Kaya po ako, siguro po, ang hinihingi ko lamang dalangin sa ating Panginoon, sa ating minamahal na Apo Kunching, sa aking mga minamahal na alagad, nawa po sana, ay wag na po sana akong mawalay sa Ama. Maraming salamat po. Salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. Hindi man po naging detalye pero meron po tayong idea kung nasaan na siya ngayon. Binanggit po niya kung hindi siya naakay ng Panginoon, napakalaking trahedya ang mangyayari sa buhay nila bilang pamilya, magkakawatak-watak sila dahil sa dami ng bisyo na inamin niya sa ating Panginoon. ABS, alak, babae, sugal. Kaya salamat sa Ama. Patunay lamang na minamahal siya sapagkat sa kabila ng mga kalikuan at kamalian sa buhay, pilit siyang hinanap at siya'y natagpuan. Sa pamamagitan ng karamdaman, naging kaparaanan ng Ama upang siya ay akayin. Ang karamdaman po ay hindi mula sa Panginoon. Hindi po mula sa Panginoon yan. Yun ay sadya lamang pinahihintulutan sapagkat may layunin siya kung bakit tayo nagkaroon ng karamdaman. Amen po ba? Sa pagkakataon pong ito, isa pong kapatid natin ang nanggaling pa sa malayong lugar. Surprise kapatid, ganyan po ang Ama. Everything is a surprise. Tayo po'y